other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's
Ang buhay ng tao'y tunay na makulay, may lungkot at saya na nadarama. Ngunit ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay pagkat kasama si Kristo. Sama-sama tayo matigay ng papuri kay Jesus at magtahayag ang kanyang ginawa sa ating buhay. Buhay na pinagpala, ganap ang iyong buhay kay Kristo. Matigay ng papuri kay Jesus at magtahayag ang kanyang ginawa sa ating buhay. Buhay na pinagpala, ganap ang iyong buhay kay Kristo. Purihin ang Diyos, 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 purihin ang Diyos. Good morning, Jesus! Morning, Comfy Family. Amen. Blessed Amen. Monday, everyone. Amen. Umpisa na naman po ng linggo. At kayo po ba ay naglo-look forward sa mga panibagong gagawin ng Diyos sa buhay nyo ngayong linggo na to? Amen. Pero bago yon, kayo po ba ay nakapagpasalamat na? Amen. Hindi pa ako tapos. Sa mga ginawa ni Lord nung nakaraang linggo. Oo. Noong nakaraang linggo rin, nag-anniversary ang Sambales. Oo. Tapos nag-anniversary ang Kalo. Ayan, ano ha? Oo. Thank you, Oo, Lord. thank you, Lord. Sige, tayo po'y manalangin muna bago tayo magsimula, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord, all honor and glory is yours. Salamat po sa nakaraang linggo na kayo ang aming naging gabay, patnubay, aming pagpapala physically, spiritually ng nakaraang linggo. And now, ready, serving you again wholeheartedly. Lord, ito pong paksa sa umagang ito, sa inyo po ang kaalaman, karunungan, anointing of the Holy Spirit. Salamat po, Lord, sa grasya na aming tinatamasa na ang salita mo na aming buhay ay naipamumuhay at naibabahagi sa lahat ng tao. Again, may our words of our mouths and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Kamusta po ang inyong mga fellowship kahapon sa kanyang mga areas? Yesterday, ganapat kasi siya na naman ang sagot. Yesterday, nandito ang Bulacan. Oo, at kumpleto sila halos, no, ang Bulacan. Thank you, Lord. At napakasaya naman ng fellowship. At nakaka-edify, no? Yung mga sharing talaga kahapon. Maganda talaga yung, present po tayo sa mga fellowship kasi nakakalakas ng pananampalataya lahat ng mga naririnig natin. Yan. Hindi lamang sa word, pati na doon sa mga patotoo ng mga kapatiran natin. Yeah. Yung fellowship niya, no, ni La Minister Ali, Brother Enol, yung
kanilang San Fabian. Kamusta kayo lahat dyan? Oo. At saka sa Bicol, Oy! sila Minister Andy. Oo, si... And Sister Judy. Yes, si Brother Angelo, no? Meron ang pamangkin ni Sister Brother Minister Sandy. Oo. Kasama-sama sa gawain. Amen. Oo. Hallelujah. By the way, nahack ang account ni Minister Sandy. Ay, oo. Opo. Pagka po merong mga workers na nagme-message po sa inyo at nangihingi po ng pera, malamang po na-hack po yun. Oo, basta merong Huwag niyo pong Yes, bibigyan. basta merong mga drama, may mga pictures pa, wag kagad magbibigay ng pera. Basta merong hiningi at kung ano pa man ay nako, wag kayong, yun ang nangyayari ngayon na dedenggoy, na scam. Maraming mga mag-ingat tayo sa ating lahat. Ha? Grabe din yung yung ginagawa minsan. Magandang technology, kaya lang minsan, tinatanggalan ito yung tiwala mo sa tao din. O kasi, ako pag minessage akong nangihiram, nagpapahiram agad. Ha? Ngayon hindi na. May message ako sa iyo. Nascam na. May message ako sa iyo. Dapat Hindi mo naririnig. Sabi mo sa iyo pagka merong Di ka nag-message. naman nagme-message, di ka marunong. Ay, di ba? Ayan, nako. Oo nga. So, Kasi hindi ma-hack yung aking account. dahil hindi ko alam Hindi. Ha? Mas nahahack nga yung ganun kasi hindi ginagamit. Ganun ba? Mm-mm. Ito ginagamit ko sa lesson eh. Hindi naman account yan eh. Ay, hindi ba account Oo, yan? hindi. Basta merong nanghihingi, may Parang drama. tinatanggalan ka ng tiwala sa tao. Minsan na aksidente, ganito, Kasi minsan, ganyan. oo. Minsan, legit na, ay hindi, hanggat di ka tumatawag. Oo. Kailangan Kasi pag text lang na, siguro. na-scam din ako dahil Oo. video call talaga. Na baka kaya naman yan. Tawag Oo nga doon? yung AI ngayon. Ngayon yung AI, pagka lagyan mo lang nung salita, yung buka ng bibig, parang di mo mahalata. Baka mamaya kukunin na yung mukha mo doon sa Facebook, tapos pagagalawin, tapos pagsasalitain. Oo. Tapos baka mamaya magaya pa yung tono mo. So, hindi talaga meron talagang downside ang Hindi, totoo, maraming Oo. Punta na lang daw. Tama. Pero face-to-face na lang. Oo, kailangan tawagan ka talaga. Mahirap yung text-text lang. Oo. Basta pagka message lang mga kapatid. Oo. Mag-ingat lang po. So yung kay Minister Sandy, baka may manghihingi sa inyo, hindi siya yon. Opo, hindi po siya yon ha. Kasi may mga may mga kapatiran na minessage. Ako nga, sabi niya, 2 message. Na una nakita ko Minister Sandy, tapos si Sister Rina. Inuna kong nabasa yung kay Minister Sandy. Sabi niya, sis, meron po sana akong favor. Hihingi na favor sa inyo. Tapos binasa ko rin yung kay Sister Rina. Tapos sabi ni Sister Rina, na-hack nga daw. Tapos, sabi ko pa dun sa oo, yung ba yung... Ba't ang tawag sa'yo sis? Oo nga. Oh, Sabi niya, ay, namula tuloy ako Ano sabi niya? Sabi niya ni Sister Rina, sabi ko ngayon, sinagot ko ngayon si Minister Sandy. Sabi ko, oo, yung ba yung sabi ni Rina, yung tungkol sa account mo? Sumagot ulit siya, sabi niya, oo sis. Tapos, sabi ko, teka muna, minessage back ko ngayon si Sister Rina. Sabi ko, pati ba yung messenger niya na na hack? Kasi di ba pwedeng ma-hack ang Facebook pero yung messenger hindi? Di sabi niya, opo. Di sumagot ngayon ako dun sa sa hacker.
Sabi ko kasi, yan ba yung sinasabi ni Sister Reyna yung tungkol sa account mo? Ang sagot niya, oo. Akala niya siguro account mo as in bank account mo. Eh dahil alam ko na, sabi ko, okay, i-block na kita. Sabi ko dun sa hacker, sabay block. Pwede mo bang sabihin, kung sino ka man, yung ginagawa mo ay masama. Si Sally, sinabi niya yun. Pwede, sasabihin mo lang, sagutin nyo mga kapatid, sabihin mo, merong Diyos na nakakakita kung ano ang ating ginagawa. Itigil mo na yan, lumapit ka sa Kanya at magdasal ka, bibigyan Kanya ng karunungan kung paano ka magkaroon ng kabuhayan. Hindi yung karunungan mo sa pandaraya at pagnanakaw. Masama yan. Di ba, nasa, thou shall not steal. Ninanakawan mo yung mga tao, pinaghirapan niya, pinagtrabahuhan. Tapos sasabihin mo, maaaring smart ka. Merong paghuhusga sa pagdarating ni Lord sa second coming. Darating si Lord. Kaya walang nang-hack ng Facebook niya Sesermonan sila. Hindi, pwede mo sabihin mo kung meron kang pangangailangan, si Jesus ang kailangan mo. Maniwala ka dun sa mga nanghahak. Alam ng Diyos yun Pagdating niya, merong siya yung pupunta rito, pagbalik niya as a judge. Babalik siya, katulad nung nasabi dun sa Acts 1, 9 to 11. Kung paano siya umakyat, bababa rin siya physically. Parusia, ang tawag doon. Oo nga, parusia. Ba't kaya baka parusa? Dito ang second coming, parusia. Nako, mapaparusahan ka. Paano yung nagsabing nakabalik na si Kristo? Hindi pa nakakabalik si Jesus Christ kasi umakyat siya. Tapos ang sabi, Ay, kung may paano, mga pagtuturong ganun kaya ngayon. kung paano di siya ba? umakyat, ganun din siya bababa. Wala na raw tayong hinihintay. Hindi, si Kristo tinanggap natin kaya nasa sa atin na by faith. Pero physically, Babalik siyang muli. yes, ang tawag doon, second coming. Oo. Parousia ang tawag doon. Hindi pa bumalik. Pero nung tinanggap natin siya, yun, sa ating puso, kaya naipamumuhay natin siya by faith at ang banal na Espiritu ang gumagabay sa atin. Pero naghihintay pa tayo sa parousia. Hindi pa siya, kasi kung paano siya umakyat, ascension, tapos, di ba, una, incarnation, nung pumunta siya dito. Pagkatapos, crucifixion, yun sa cross, buried, rose again, resurrection, tapos ascension, tapos second coming. Ayun. At hinihintay natin yun eagerly, anticipation. And while we are waiting, we are glorifying God in our life supposed to be sa ating lesson. Oo, tinanggap na natin. At nung siya ngay nabuhay, 40 days, binabigyan niya ng instruction, nagpakita siya sa mga eyewitnesses para katibayan na siya'y nabuhay, lahat ng claim niya, validity na siya'y the Son of God, the Messiah, the Christ, who will come again as our Lord, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, Christ the exalted one who rules and reign at the right hand of God with authority and power. Sa Kanya lahat yun, and He is the head of the church. Yun. At we wait for that. As we are waiting for Him, ito yung ating gagawin na napaka possible by the grace of God. At pagdating niya, katulad dun sa Romans 14, 10 to 11, we await dun sa ating reward, yung Bema, the judgment seat of God. Ayun. Amen. Naku, napakaganda ng buhay kay Lord. Amen. Amen. Para po sa ating memory verse of the week, Ephesians 1:12, that we who first trusted in Christ should be to the praise
of His glory. Sa Tagalog, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Ephesians 1:12. Yan po ang ating memory verse of the week. Thank you, Lord. Alam niyo po, paborito kong i-quote itong ating lesson for today. Quote lang o i-live by? Ay, oo, siyempre nakakatuwang sa puso, nasa isip, nako-quote lagi, nare-remind ka, nare-refresh ka, nare-revive ka. O, tama. Ano yung kino-quote mo? Oo naman. Kayo ba, may mga, di ba yung mga philosophers din, ano? Yung love of wisdom. Meron din silang mga quotes na may mga inspiration, may spiritual insight. Oh, amen. Ano yung quote na yan? Basahin ko na yung ating lesson for today. Ito po ay nasa Isaiah 43:7. Nakalagay, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Sabi, they are my own people and I created them to bring me glory, sabi sa ibang version. Mahalaga yung creation, doctrine, created, not evolution. Grabe ang ano yan, yung verse na yan. Naku, grabe. Amen. Oo. Na-inspire kasi ko dun sa awitin na when I look into your holiness. When I gaze into your loveliness. Kantayin natin para. Amen. Kaninong kanta to? Alam nyo ba na ito ay 1974 nung ginawa ito? Ninon? Mag-asawang Christian, hindi talaga sila musically inclined, yung musician yung babae. So pagka nag-uusap sila nung mag-asawa daw, pag meron sila mga pinag-uusapan tungkol sa Bible, laging nilalagyan ng tono nung misis niya. Tapos, kinanta lang daw nila ito sa congregation nila hanggang sa hindi nila namalayan, hindi rin nila yung tawag dito, kumalat ng kumalat, itong kanta nila. Si 1974, parang di man naman uso pa yung mga patenting, mga ganun-ganun doon. Basta kumakanta ng lalo na yung mga nasa church. Amen. Tapos, meron daw isang instance dyan na sumakay sila sa isang bus. Tapos merong commotion na nangyayari na hindi alam nung driver kung paano niya i-pacify yung commotion. Bigla na lang daw, kumanta yung bus driver, tapos ang kinanta ng bus driver, yung kanta niya, na ito yon. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Paratong galing balon. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you.
worship you. The reason I live is to worship you. Isang katanungan po at isang dahilan kung bakit po maraming mga tao hanggang ngayon, iba nagkaedad na, yung iba naging successful na sa buhay, pero hindi pa rin masaya. Tapos, hindi pa rin nasasagot yung katanungan. Parang itong katanungan na to, naging siya. Na bakit ba ako nandito? Yan ay isang katanungan din na nagiging dahilan din ng pagkagulo ng buhay ng isang tao. Meron pa rin mga tanong. Why am I here? Where am I going? What am I doing? In this world we live in, Hindi, totoo yan. fighting for... Actually, oo. Yan. Oo, kasi, Na naging katanungan din ni Pastor nung siya ay wala kay Lord. Kaya po, maraming taong tuliro, lito, nasira ang buhay kasi hindi nasagot tong katanungan na to sa sarili nila. minsan nga merong loss of identity. Hindi niya alam kung sino siya. Yun nga, yung kaya parang, Oo. ba't ba ako nandito? We are a child of God. Kasi pag hindi nasagot, Oh, sige. Pag hindi kasi nasagot yung tanong na yon, na sino ako at ba't ako nandito, hindi ka talaga makakakuha ng direksyon sa buhay. Pag di nasagot yung tanong na yun sa'yo, within you, pag hindi mo nakuhanan ng kasagutan yun, yun ang magiging dahilan kung bakit ang buhay mo kesera-sera. Whatever will be, will be. Ako meron akong alam dyan. Sira-sira. Kaya nagkasira-sira kasi ang buhay nga, kesera-sera. Whatever will be, will be. Yan ang mga yan ang panuntunan ng isang taong walang direksyon sa buhay. Ba't kaya merong kantang, que sira, Yun sira. nga yun, Beb. Whatever will be, will be. Ano yung sunod? No? Ano nga yan? The future, future my heart will be. Will I be pretty? Will I be ugly? Rich? Pero meron akong kanta dyan. Sige nga, parang oo nga, no? Oo nga. Sige nga, pa si Arnold, alam niya yan eh. Que sera, Hindi, sera. bebe. Yung pisahan mo naman. Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Yung nanay. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Yung pala yun. Meron akong kanta Puro ngayon. tanong pala yan. Oo. Yan mismo. Pwede yan ba yung mismong awitin na yan. My future. Kasagutan na yan eh. Yun na nga yung makanta ko dyan. Is in your In hands, Jesus' Lord. name, Amen. Tapos Okay. na. Si Pastor umpisa dulo na agad. Para siyang nanonood ng teleserye, tinignan, uy, ang ganda! Tapos titignan na muna agad yung, si Sister Nilda, ganyan daw manood, sabi niya eh.
Pag nagandahan daw siya, titignan niya muna yung ending kung ano. Pag gusto niya yung ending, babalikan niya yung tas tatapusin niya. Meron pang isang kanta Di ba doon. parang ano ang ano doon, no? Yung anti-climax, oo. Ako Wala yun. na. Trust in the Lord and do good. Magta-trust. Amen. Oo, ang ano pala dyan, meron pala siyang May gustong nag-i-intro ipahati. pa eh. Oo, sige na. Oo. Nasabi mo kasi sira-sira eh. Oo, kaya nga po, napaka-importante. Pero we have nothing against the song, ha? Yung song. Wala naman tayong Oo, sinasabi. wala naman sinasabi. Oh, maganda nga yun. Yung pala yung bata kasi nagtatanong, ano? Yun yung kasi yung perfect example ng walang direksyon ang buhay. Kaya mga kapatid, lagi ko tong nasi-share sa mga patay. Sa mga funeral service. Kasi nga, kapag may mga funeral service, may mga bisita diba sa ano na walang knowledge dun sa Word of God, ganon. So maganda kasing i-preach ito sa kanila para bang reminder na lahat tayo magiging ganito. One day, ikaw naman din yung paglalamayan, di ba? Pero before that, kailangan ma-serve yung purpose mo, ba't kanila lang ng Diyos? Oo. Di ba? Parang ulitin natin yung kwento ng isang bata na tinanong. Sabi niya, paglaki mo, anong gusto mong maging? Sabi niya, gusto ko pong makatapos ng pag-aaral. Tapos, sabi niya, gusto kong magkatrabaho. Tapos, gusto kong yumaman para magkaroon ako ng bahay. Tapos, syempre, pag may bahay na ako, gusto ko magkaroon ako ng asawa. O, tapos, sabi nung bata, syempre, pag nagka-asawa, gusto ko magkaanak din ako para meron akong legacy. O, tapos, sabi niya ganon, mapatapos yung mga anak ko. Tapos, sabi niya ganon, tumanda ako na, kasama ko yung asawa ko. Tapos, wala nang maisip yung bata. Wala na siyang masagot. Yun po ang tipikal na tao sa mundo. Na ang akala, tayo ay nilalang para lamang sa mga ganong bagay. Kaya pagkatapos nun, wala na rin siyang masagot. Pero tayo, ang ating buhay, alam natin, it's beyond the life na dito sa mundo. Kasi yun nga ang goal natin to live with God eternally. Yun ang hindi alam. Ngayon, hindi mo makukuha yung hindi magiging ganap ang buhay mo hanggat hindi mo nalalaman kung bakit ka nilalang ng Diyos. Tapos, halimbawa, nalaman mo, hanggat hindi mo na-fulfill yung purpose ng pagkakalalang sa'yo, magiging walang kwenta pa rin yung buhay mo. Kasi ang sabi sa ating word, I created them to bring me glory. So kahit na gaano kataas ang inabot mo, kahit na gaano katagumpay ang narating mo, hanggat hindi mo nasa-serve tong purpose na to, hindi pa rin fulfilled, tama, ang buhay mo. Ngayon, isa-isahin po natin ito. Ba't ko naalala yung I worship you? Mamaya papasok tayo doon. Sabi niya, I created them to bring me glory. Pero before that, ang sabi niya, everyone who is called by my name. Alam niyo ba, kahapon, nag-share si Ep. Ang kanyang word na binanggit ay, Jeremiah nga ba yung kanya, Jam? 1:5, di ba? Ang sabi doon, before I made you in your mother's womb, I chose you. Before you were born, I set you apart for a special work.
Sabi niya, I anointed you as a prophet to the nation. Alam niyo po ba kung gaano ang sabihan ka ng Diyos na I chose you? Hindi ka randomly picked by God. Sinadya ka na piliin ng Diyos. Hindi yung ini, mini, mini, mo. Hindi ganun. Sinadya ka, siningle out ka ng Diyos nung tinawag ka. At kapag ka sinabihan ka ng Diyos na I chose you, yung choice na yun ng Diyos sa'yo comes with everything na favor, blessings, protection, provision, everything na kayang ialok at gusto ng Diyos na hihanda para sa pinili niya, mapapasayo. Ganun po ang sabihan ka ng I chose you. Kaya minsan, hindi natin alam yung kinalalagyan natin kay Kristo. Kaya hindi natin masyadong pinahahalagahan kung sino ka ngayon kay Kristo. Masaklap, baka hindi mo pa alam kung sino ka ngayon kay Kristo. Kaya hindi mo na-enjoy yung benefit. In relation dun sa message ni Sister Jam, I remember a song sa 139 na You God is in... created every part of me. Kasi sa sinapupunan pa lang daw siya, pinili na siya. Ito yung song na binigay sa atin ni Lord. Gusto mong kantahin? O dire-diretso na muna ang lesson. God is involved, hindi lang yung mag-asawa. Tingnan niyo yung created, not evolved. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. When my bones were being formed, carefully put together in my mother's womb, when I was growing there in secret, you knew that I was there. You saw me before I was born. The days allotted to me have all been recorded in your book before any of them ever begun. Oh God, how difficult I find your thoughts. How many of them there are. If I counted them, there would be more than the grains of sand. When I awake, I am still with you. Amen. Amen. So, ito pong binasa natin na word, sabi niya, everyone who is called by my name, whom I created for my glory. Anong unang-unang tinuturo natin dito? Tinuturo nitong word na to sa atin. Unang-una po, itong phrase po na to ay patungkol sa lahat ng mga tao na a part of God's chosen people. Yung ownership po ng Diyos sa atin ang tinuturo dito. God's ownership and purpose. Kailangan po i-acknowledge po natin na we belong to God bago mo magampanan yung purpose mo sa buhay. Kailangan acknowledging muna that God owns you. At pag pinag-usapan natin ang God's ownership, mga kapatid, tanungin ko kayo ngayon,
Si Lord ba may-ari sa'yo? Mabilis talaga tayong sumagot. Pagdating dyan, amen nga lang tayo ng amen eh, di ba? Pag merong mga tanong. Pero alam nyo ba na yung ownership po ng Diyos sa atin ay sobrang lawak ng Scope, scope? encompassing. When you say God ownership, Yeah. ang implication po nito, He has complete authority over you. Rules and reign in Yung our God's lives. sovereignty na naman po, mga kapatid. Kailangan, i-acknowledge mo muna. So, hindi mo pala ma-fulfill yung purpose ng Diyos sa buhay mo hanggat hindi ka totally surrendered sa Kanya. Kasi yung God's ownership dito is acknowledging God's sovereignty over you. God's authority, ultimate authority. When you say ultimate, siya yung nasusunod. Ultimate, pinaka. Talaga nga ba si Lord ang nasusunod sa buhay natin? Napakasimpleng bagay lang minsan eh. Sabihin natin, si Lord ba nasusunod sa buhay mo? Amen! Sasabihin, pero yung nakagalitan niyang kaibigan niya, nakaaway niyang kaibigan niya, hindi niya mapatawad. Ang lit-lit lang na bagay minsan. Tapos, ba't ba nagalit ka sa kanya? Kasi, hindi niya ako pinansin. Kala mo kung sino na siya. Oh, simpleng bagay. Tapos ang bilis nating mag-authority dun sa, ang bilis nating mag-amen pag sinabi mo na ang ultimate authority sa buhay natin si Kristo. Ano po ito, mga kapatid? Kaya nga, minsan bago tayo mag-amen, ano muna, examine, evaluate. Talaga nga ba? Talaga nga bang si Lord ang ultimate authority sa buhay ko? Kasi pag sinabi mo yung ultimate authority, wala kang ibang sinusunod kung hindi siya. Mahirap, no, Beb? Siguro, pagpapatibay na lang yung na-share ni Minister Boy sa awit 24.1. Ayan, Ituloy mo naman, tutuloy ko Beb. pala. Lagi na lang Sige, bitin. basahin natin pala. Kasi bubuksan nila yung 24.1. Ako muna magbubukas. Sabi doon, siya may-ari ng lahat, pati sa lupa, pati ikaw. Lahat ng nakatira din sa earth. Everything. So, yun ang salita ng Diyos. God's ownership and purpose. Hindi lang sa tayo na created being na mayroong communication sa ating Creator in a form of worship, acknowledging with adoration and awe and reverence the whole of your life. Whatever you think, do, say, it is all feel for the glory of God. Medyo those... Ano nga, ito pa lang yung God's ownership pa lang sa atin, napakaano na po mga kapatid. So if God has the ultimate authority over us, it means na we are His servants and we are obliged to obey Him. At we are obliged to live in accordance to His will. Yun po kasi ang ibig sabihin nung may ultimate authority siya sa'yo. If God owns you, He is your master, you are His servants. At ang ginagawa po ng servant ay nag-o-obey unang-una. Kasi nga, wala siyang sariling ang isang servant, sinusunod lang kung ano yung sinasabi ng kanyang amo. Actually, maski nung unang panahon, yung master has complete ownership over the servant. So dapat acknowledge natin yun, mga kapatid, na ganun ang pagmamay-ari ng Diyos sa buhay natin. Pero isa yan sa nagiging dahilan kung ba't marami ang ayaw sumuko kay Kristo. Kasi sinasabi nila, naku, pagka sumama ako dyan, pag naging Kristiyano ako, mawawalan na ako ng karapatan. Mawawalan na ako ng ligaya sa buhay. Alam niyo po ba na kapag ka nag-surrender ka kay Kristo, doon ka lang magkakaroon ng freedom? Akala ng mga tao, pagka hindi nagsusurrender kay Kristo, malaya sila. Ang
ang totoo, hanggat hindi ka nagbibigay ng complete surrender mo kay Kristo, bihag ka pa rin. The only time that you will be free, yung really free is when you surrender completely to Christ. Kasi malaya ka na sa pagkakabihag sa kasalanan. Malaya ka na ring sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya doon mo pa lamang ma-experience yung sinasabi ng Diyos na buhay na ganap at kasiyasiya. Kapag ka nag-surrender ka. Ano, salbahe ang kaaway eh. Dinadaya yung mga tao na kapag ka daw sumuko kay Kristo, wala ka ng kalayaan. Eh ang totoo nun, pag sumuko ka kay Kristo, magkakaroon ka ng kalayaan. Tunay na kalayaan. Kaya hanggang ngayon, tumanda na lang na bihag pa rin ng lahat ng di ba, sa kasalanan. Tapos, ito pong God's ownership na to, mga kapatid, kailangan maliwanag din sa'yo na pinalalim pa ng Diyos ang pagmamay-ari niya sa ating lahat nung namatay si Kristo para sa atin. Nagpalalim palalo yun ng pagmamay-ari ng Diyos sa atin. Kasi wala kahit na sino ang pwedeng magligtas sa tao na sasapat sa pambayad sa kasalanan ng tao. Si Kristo lamang. So nung namatay siya para sa atin, pinalalim pa niya lalo. Kasi di ba parang clear na yon na nilalang niya tayo, kaya pagmamay-ari niya tayo. Pinalalim pa niya ang pagmamay-ari niya sa atin nung namatay yung anak niya sa krus para sa atin. Kaya kung tutuusin, wala na ba akong karapatan? Wala! Wala na talaga. Kasi ano pa bang karapatan ng gusto mo? Hindi ba, mga kapatid? Alam nyo, parang pagka nag-aaral ka talaga ng salita ng Diyos, manliliit ka, mapapahiya ka, but at the same time, may encourage ka na gawin mo yung dapat gawin ayon sa kinalalagyan mo ngayon kay Kristo. Grabe nga to. Meron Parang lang hindi akong mo ma-explain ito, mga kapatid. Contemplate yung pagkakaiba ng liberty tsaka freedom. Babe, Ako, ano ba yun? Oo. Sasabihin mo, tapos biglang titigil ka. Tingnan muna natin yung freedom is what we have in Christ. Freedom to do His will. Freedom na do righteousness. Kasi parang ang liberty, autonomy. Yung nasabi ko, iisipin nyo lang. Hindi kaya nga tayo ang may-ari sa atin, si Lord, namatay siya. Nagkaroon tayo ng freedom. Nakawala tayo sa pakakabihag ng napakaraming vices. So ngayon, meron tayong kalayaan gumawa ng kalooban ng Diyos. Yun. Amen. So, living under God's ownership, mga kapatid, also involves seeking and accepting His will in our lives. Napakabigat niyan, sa totoo lang. Seeking and accepting His will for our lives. Whatever, kung ano man yung will niya sa buhay mo, accepting, ang hirap nito. Ang hirap nito. Akala mo lang napakadali. Halimbawa, seeking and accepting His will in our lives. Doon sa nung Holy Week, si Mang Boy, yung pagkakakuha ni Lord kay Mon, ang hirap nun. Ang hirap nun. Kasi, laging sinasabi, hindi daw dapat ang magulang ang naglilibing sa anak. Dapat daw ang anak ang naglilibing sa magulang. Pero, wag nating i-adapt yun. Kasi, hindi tama yung pilosopyang yun na ang magulang ang anak dapat ang naglilibing sa magulang.
Hindi po yun biblical. Kasi ang biblical, kung ano lang yung binigay sa'yo ng Diyos, sa Kanya yun, karapatan niya yun. Kung bigyan ka niya ng maiksing panahon dito sa mundo o mahaba, hindi ba? Kasi ang Diyos ang may hawak ng buhay ng tao. Pero ang hirap nun, i-accept. Ang sabi rito, pag kinikilala mo ang ownership sa'yo ng Diyos, you have to seek and accept His will for you. Minsan po, napakahirap i-accept ng will ng Diyos because hindi natin gusto. So dun pa lamang, nagpapakita na hindi maliwanag sa'yo na God owns you. When you question God sa mga nangyayari sa'yo, parang, yun na nga, hindi mo nare-recognize na He owns you. Kapag ang isang bagay, ako ang may-ari, pwede kong gawin dito kahit anong gusto kong gawin. Kasi pagmamay-ari ko siya, akin siya. Pero madalas, pagka ang will ng Diyos para sa atin ay may pain, may suffering, di natin ma-accept. So where is God's ownership? How you respond. Oo. And your actions should be aligned with His desires. Nako, kailangan nga isisik eh. Eh minsan Sobrang hindi mo ano, naman sinisik, ano? Hindi ko po sinasabing madali, mga kapatid. Pero mabigat ito. Nakita ko lang yung weight nung God's ownership over me. Yun nga yung dito na yung kailangan you accept His will. Kahit ano man yun. Kung ang kalooban niya sa'yo ay ikaw ay may sakit habang ikaw ay nabubuhay, napatingin ka sa akin, pero alam niyo po ba na hindi, kasi sinasabi natin, hindi gusto ni Lord yan. Paano mo nasabi, ikaw si Lord? Doon sa sinasabi mong ano, Minsan kasi, minsan kasi tayo na ang katawan nating nagagamit sa hindi tamang pamamaraan. So, maaaring ikaw na ang merong kadahilanan kaya ikaw ay nandiyan sa ganong kalagayan. Pero kung maintindihan mo na ikaw ay pursuit ng kabanalan, yung mga bagay na makakasira kasi will ni Lord na maging banal tayo. So, sinik mo na. Ngayon, kung sakaling nasoong ka na doon, yun na yung sinasabi mo. Kasi po, kapag pinipicture natin ang Diyos, na yung mga, maski pinsan pag may sakit tayo, hindi ang Diyos ang nag-aalaw, we are misrepresenting Christ. Kasi, ang Diyos po natin is after our character, not our comfort. And sometimes, sabi ng Proverbs 30, it takes a painful experience to make us change our ways. So, pinsan, pati yung mga masasakit na nangyayari sa atin ay part ng plano ng Diyos sa buhay natin para ma-fulfill mo yung purpose. Let us take, for example, yung sharing kahapon ni Sister Robbie at saka ni Brother Aiton. Kailangan nilang makulong na mag-asawa para matagpuan nila si Kristo. Ang daddy ko, kailangan niyang makulong para tanggapin niya si Kristo. Pero minsan, ang bilis nating magsabing, hindi kalooban ni Lord na makulong ka. Paano mo nasasabi yun hindi naman ikaw si Lord? Halimbawa, may Kristiyano, nagka-cancer. Mag-pray tayo, hindi kalooban ni Lord na magka-cancer ka. Who are you to tell that to that person? Hindi ba, mga kapatid? So sometimes, we are misrepresenting Christ. Kaya nga maraming mga nataguri ang prosperity preacher. Kasi, puro pinipreach na lamang nila, tungkol sa mga magagandang bagay. Na kapag kami nangyaring hindi magandang bagay sa'yo, wala nang kinalaman si Kristo doon. Hindi po. Pero natutuwa ako yung mga, kay Lord ang kanilang pag-respond sa challenges, they find comfort no meron silang knowledge that God, siya ang in full control and
the glory of the Lord will be seen in their situation. So they find comfort in the knowledge about God, about the Word. Kaya how they respond kakaiba. Oo, kasi mga kapatid, beforehand, sinabihan na tayo ng Diyos na the world will make you suffer. Sabi niya, do not be surprised at the painful experience na may encounter mo. Ibig sabihin, kasama yon. Gusto mo bang maging Kristiyano? Hindi ka pwedeng maging Kristiyano na hindi ka dadaan ng mga pagsubok. Papaano malalaman na genuine ang faith mo kung hindi ka dadaan ng pagsubok? Even you will not realize kung gaano kalakas ang faith mo kay Lord hanggat hindi ka dumadaan ng pagsubok. Kasi maraming mga taong nagpo-profess ng I am a Christian. Pero nung dumating yung pagsubok sa kanila, fake pala. Pag hindi dumaan yon, parang gold. Hindi mo alam na siya'y dalisay kapag ka hindi dumaan sa apoy. So, wag po tayong mabilis magsalita na kapag ka under trials and persecutions yung ating mga naku, baka wala ka na kay Lord. Search your heart. Baka wala ka na kay Lord, kaya ka nagkakaganyan. Ang isa sa nakita ko yung presence ng godly people sa mga challenges or hardship or even sickness, yung the presence of believers doon sa mga tao, even without saying a word, alam niyo ba yan? Just listening and be there, it brings comfort. Hindi. Ito, reality na minsan just be there. Yun, ang nakita ko na... Hindi ko po sinasabing madali to, mga kapatid. Hindi to madali. Lalo na pag ikaw yung nandun. Pero, sa pamamagitan po ng pag-aaral natin na ganito, nagkakaroon po tayo ng realization. Kasi, mas malamang ang porsyento na makapamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos pag alam mo. It brings glory to Him also. Di So ba? Totoo. itong surrendering ng will natin to God's will, ang ano nun, kaya nga, when my will becomes enthroned in your love, doon ka lang makaka-worship ng totoo. Kasi, ito pong sinasabi nating surrendering to His will, ito yung pinaka-key aspect of living a life that honors God. Yun ang pinakasusi. Paano ba ako makakapamuhay na nagbibigay ng luwalhati kay Lord? Because that is why we were created Sabi, to bring glory to God. Ang key aspect dun talaga is total surrender. Hindi ka makakapamuhay nagbibigay ng honor sa pangalan ng Diyos hanggat hindi ka nagsusurrender. At hindi ka magkakaroon ng complete surrender hanggat hindi mo na-acknowledge yung God's ownership and purpose niya sa buhay mo. Doon pa lang tayo, mga kapatid. Sabi niya, tutuloy na ba? Yung whom I created for my glory. Parang nung una, maganda kasi na, di ba sa good news, yung I created them to bring me glory. Nung tinignan ko sa New King James, parang bawat word, groups of words, sobra sa meaning and insight na by the grace of God, mag-come up, darating ka dun sa realization Pero mo, whom I created for my glory. What does it say? Kaya pala sabi nung kanta, when all things that surround become shadows in the light of you. Naku, ang ibig pong sabihin nun, nawalan na ng brightness ang lahat ng nasa paligid mo dahil natakpan na sila ng kinang ni Kristo sa buhay mo.
Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, naintindihan mo na hindi ka nilalang para magtrabaho lang. Hindi ko po sinasabing masamang magtrabaho. Kailangan din natin yun. Pero hindi ng main purpose mo sa buhay. Hindi ka nilalang ng Diyos para magtrabaho lamang. No, God created us not for our own pleasure or self-fulfillment, Oo. but for His glory. So our lives should be a reflection of His character, and our actions should bring honor to Him. Kaya nga yung Colossians 3:23, di ba? Pag Oo. hinimay-may mo yung salita ng Diyos na naiintindihan at sa awat grasya ipamuhay, it brings glory to God. Alam niyo mga kapatid, pagka pinag-aralan mo mabuti to, ibang klase. Sabi niya, sa iba kasi, whom I formed and made. Anong implication nito? Pag whom I formed and made, ini-emphasize po nito na hindi lang creator ang Diyos. Kung hindi everyone He created, He designed the life of that person na tatahakin. Individual, may design ang Diyos. Anong ipinaabot nito sa atin? Hindi mo pwedeng kopyahin yung buhay ng iba. Kasi napakarami natin, pero bawat isa sa atin ay inilalagay ng Diyos sa pinakaplano niya para kung ang purpose mo rito ay tuldok ka, gampanan mo yung pagiging tuldok mo. Wag mong naisin at gampanan yung yung purpose na dinesign ng Diyos para sa ibang tao. Naalala ko tuloy nung nag-ascend si Lord, binigyan niya ng gifts ang mga believers. Oo. Doon sa Ephesians chapter 4, 7. Peculiar, tama Oo, ka. Ibig so, sabihin nun, nung nag-ascend si Jesus Christ, binigyan niya ng gifts tayong lahat. Nandun sa... oo. Kaya nga iba-iba yung gift na binigay niya, di ba? Ano yung mga Kasi nga, gifts dinesign na, niya ang Diyos, dinesign niya ang bawat tao with a unique individual purpose. Oo nga, kaya sabi niya, hintayin niyo ang Holy Spirit. He will give you power Kaya nga maski to be sa witnesses for me. Parang gano'n, di ba? Kaya nga maski sa katawan ni Kristo, iba-iba tayo ng gawain. Nagkakaproblema lang tayo, mga kapatid, kapag gusto natin, ganun tayo. Kailangan katulad tayo ni Kristo, gano'n. Hindi. Kasi hindi katulad niya, dapat ang model natin si Kristo. Hindi. Ano? May individual purpose ang Diyos. Unique and individual purpose ang Diyos para sa bawat isa. So, alamin mo kung ano yung purpose mo, yung unique and individual purpose mo, para yun ang gampanan mo. Hindi ka nangaagaw doon sa dinesign ng Diyos na buhay sa iba. Doon tayo nagkakaproblema. Doon nabubuo yung tampo kay Lord. Kasi, bakit siya? Ba't ako ganito lang? Doon din tayo nagkakaroon ng conflict with other people dahil dapat ako dyan. Ba't ikaw ang nandyan? Yun, pag naintindihan natin na may individual and unique purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin, hindi ka maiinggit, hindi ka mang-aagaw, hindi ka magtatampo. Alam mo yun, mga kapatid, ewan ko nga ba, sobra nga po itong na to eh. Pero ang mga Kristiyano, merong sabihin kong mandate sa lahat ng Kristiyano. Mandate. Oo. May general Yung Matthew 28, go General. throughout the whole Yes, world. oo. General yun. Yun ay pangkalahatan. Pare-parehas natin. Ang paggamit lang ni Lord sa atin, ayon sa preaching is receiving God's message to
character and personality to meet the needs of the people. Ayan, ayan. Kaya nga, ipangaral lagi ang kanyang will. Ayun. Amen. Oo. So, mga kapatid, ito pong wala ako, babe. Whom I formed and made. Siya yung designer. Tapos meron tayong unique life and purposes na siya ang, if we will, may design siya eh. So, pag sinik mo yung will niya, ma-align ka sa kanyang desires and that will bring glory to God. Okay. Sabi ni Minister Andy, tulad po ng kamay, may 5 daliri, pero iba-iba ang ginagampanan. Ito. Pero, meron din silang purpose na magkakasama sila. Pero bawat isa nga naman may ginagampanan. Pag wala Ito- ito, hindi mo mahawakan. Ito, apostle, prophet, evangelist, teacher, pastor. So, sama-sama yan doon. Magpa-function. Yun yung doon sa pag-ascend niya, binigyan niya ng gifts ang mga believers to function. Meron ding manifestational gifts, functional gifts, and meron ding motivational gifts. Thank you, Lord. So kung tayo po ay nabubuhay na nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, then we are fulfilling our purpose. Yung purpose ng pagkakalalang sa atin, nagagampanan natin. So, paano ba tayo magbibigay ng glory kay Lord? Lagi itong paborito ni Arnold eh. Ano yun? Offer yourselves Yun. as a Romans living 12. sacrifice. Ito, holy, tsaka acceptable. Sige nga, gusto mong awitin natin? Sige. Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God, acceptable to Him. And be not conformed by the standards of this world, but let God transform you inwardly so that you will know what is pleasing and His perfect will of God. Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God, acceptable to Him. Yun ay isa para po tayo ay magbigay ng glory kay Lord. I-offer natin ang sarili natin as living sacrifice kay Lord. Babalik naman di tayo ulit that when you offer to God as a living sacrifice, parang yung kanta rin ulit na, be it done to me according to your word. That is, yun yung Romans 12, na parang sinasabi mo, since I offer myself to you as a living sacrifice, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin, Lord, para sa akin. Mabigat na prayer yun, mga kapatid. Hindi mo pwedeng i-utter yun nang hindi mo naintindihan kung ano ang implication nun. Kasi pag sinabi mong, be it done to me according to your word, kahit ano yon, tatanggapin mo yon. Oo. Akala nyo madali yun, mga kapatid. Kasi nga, ang thinking natin that
when you offer yourself to God as a living sacrifice, hindi ni Lord nahayaan ka na magdanas ng kahirapan. Hindi po. Wala pong nakalagay sa Bible na ganun. Actually, minake sure ng Biblia na kapag sumunod ka kay Kristo, dadanas ka ng ng pagsubok. So, ayun. Minsan din natin naiintindihan yung ating mga salitang binibitawan. Kaya kapag ginawa ng Diyos, kung ano yung sinabi natin, tatanungin na, ba't naman ganun, Lord? Eh, di ba ikaw nagsabi nun? Saan banda ko sinabi yun? Oo. Naalala ko tuloy yung si Brother SJ, yung kanyang word basahin natin sa Colossians 3:17 tsaka 23. Kasi si Minister Arnold, Romans 12. Si SJ naalala ko. Sige nga, gusto mo basahin natin. May kanta niya, in whatever you do. 1 Corinthians 10. And then Colossians 3:23 tsaka Colossians 3:17 ang kanyang yun ang gagawin natin in whatever we do, in words or in deed, do it all in the name of the Lord, bringing praise and thanks to Him. Tapos yung 3:23 yun parang pag minuni-muni mo pag pinakinggan mo yung mga patutuon ni Brother SJ, andun yung yung magbibigay ka ng glory kay Lord. Do, whatever you do, word or in deeds, do it all in the name. At saka yung whatever you do, work at it with all your heart as though you are not working for men but for God. Parang pag minuni-muni mo, yun ang pwede nating ipatupad na pag sinabing work with all your heart, ibig sabihin yan, commitment to giving your best effort Oo. and pouring your passion into your work rather than merely going through motion. Di ba? Pwede yun. Pwede kasi lang. Yun. Pero pag nagbibring ng glory kay Lord, commitment, Commitment. Oo. With all your heart kasi. So, pwede naman eh. Ang isa pang impactful. Hindi magandang pakinggan, parang impacto, no? Isang na malakas ang impact sa pagbibigay ng glory kay Lord is how you respond to trials. Oo nga. Yung mga Kasi, challenges. oo. Yes. Iyan ang parang ultimate test ng faith natin talaga ay yung mga pagsubok. So, when you face challenges sa buhay natin, if you do not acknowledge that God is working, yung challenges mo, hindi siya magiging way to give glory to God. Dalawang pwedeng mangyari kasi dun eh. Sa mga pagsubok na dinadaanan natin, it's either lumayo ka kay Lord or maglapit ito lalo sa'yo kay Lord. Pag itong pagsubok mo na to ay naglapit lalo sa'yo kay Lord, then nagbigay ng glory yung pagsubok mo na yun kay Lord. Na-remind ako last Thursday, na-remind ako sa patutuon ni Sister Aida. Oo. Kung paano siya tumugon. Pagka, siyempre, nare-review naman natin yung replay, ma-encourage ka noon how he respond to such, ano bang tawag dyan? Hindi naman journey such experience. Oo. Yes. Kasi alam nyo, ba't ganun po sila mag-share? Kasi, natagpuan nila yung comfort nila doon sa mga sa mga pagsubok na dinadaanan nila, natagpuan nila yung comfort in acknowledging that God is working in their lives. Kahit na gano'n Tuwan-tuwa nga ako meron siyang action na ginawa si Sister Aida. Alam mo kung sabi niya gano'n, no? Parang for me parang humor Sabi niya, sige, sabunutan mo ko. Sabi niya gano'n, sabunutan daw siya. So pagka yung mga nanonood siguro, ba't nagpapasabunot si Aida? Kasi nagkaroon ng bagong buhok.
At ang ganda nung kulay ng buhok niya. Naubos yun, di ba? Kaya sabi niya, hindi to fake. Ito ginawa ni Lord sa akin, nag-bring ng glory. Grabe yung nung Webes. Parang makikita mo. Balma ba, si Minister Ernie naman din nandito. Sabihin ni Minister Ernie, sabunutan mo ako. Yan naman ang sinasabi ng mami. Wala ka na masasabunot dyan. Parang we find also humor in serving the Lord, how we face challenges in our life. Ito pa, magiging madugo ka. Sabi ng isa nating, si Pastor Rapi, mamatay kung mamatay. Pag namatay ako, nandito ako. Pag namatay ako, kasama ko si Lord. Pag nandito ako, kasama ko pa rin si Lord. Parang napaka-easing sabihin. Yun nga yung comfort na nakukuha Kasi nila. may word nga. Kasi nakikita nila na maski doon sa mga ganong pangyayari sa buhay nila, Grabe naman it yun. is God who is working. Oh, grabe. So pag hindi mo in-acknowledge na si Lord ang naggumagalaw, hindi mo makukuha yung comfort. Parang sabi, tao ba to? Parang ganun. Minsan, di ba? Parang wala na mga emotion. Sabi nga ni Hindi, Mang Boy, nakakaiyak. ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. At ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Tama. Deeply accept that God is in full control of everything. Totoo yun, mga kapatid. Sabi niya kasi, nung nasabi ko doon kay di ba, sumagot si Mang Boy dito kasi malayo. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay. Kapag ang Diyos ang kaligayahan mo, walang maaring magpalungkot sa'yo. Meron lang akong gusto Ganda nga nun. pwede ba akong magtanong? Kapag ang Diyos ang kaligayahan mo, walang ibang bagay na magpapalungkot sa'yo. Pwede ba ako magtanong? Kanino? Sa akin? Wag sa Hindi, akin. wag sa'yo. Sa ating lahat. Paano na yung ating free will? Alam nyo, akala nung iba kasi, yung free will to do what you wish. Ayun na yung Mali. liberty tsaka freedom na sinasabi ko kanina. Sa ating mga Kristiyano, may free will tayo, free will to obey God's will. Our will should be subjected also to the will of God and aligned in His desires for us to bring Hindi glory naman to yun Him. nawawala sa Oo atin. oo naman. Ikaw oo pa rin naman ang pipili kung gusto mong lumapit kay Lord o lumayo Gusto mong Yun life ang free will mo. o gusto mong death, it is our choice. Oo, hindi nawawala. Nandiyan Oo, palagi yun. I'd rather choose life and have Oo. eternal life with the Lord. And ang isa pa, mga kapatid, kaya ko na yung awitin na yun, one way to give glory to God is to worship Him. Alam niyo po ba, mga kapatid, na we are created also to worship God? We are created to worship God. Ang meaning po ng worship actually ay proskuneo, to fall down before or bow down before. Yun. Unang-una, ang Christian worship is a state of spirit. Attitude siya. Akala kasi ng mga tao, pagka umawit sila at nakataas ng kamay, nag-worship na. It goes beyond that, mga kapatid. It is a state or it is an attitude of the spirit. Ano siya internal action. Galing siya sa loob, papalabas. Tapos, ang Christian worship goes beyond the Sunday fellowship. Kasi di ba sinasabi nila, Sunday worship. Spirit hindi lang, spirit and in truth. mamaya pa yun. Mamaya pa yung truth. Oo. Yes, Sunday yes, yes, worship yes. ang tawag. So what about yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? So hindi lang siya Sunday worship. Akala ng mga tao, saan punta? Mag-worship kasi Sunday. Hindi po ganon, mga kapatid. Ang Christian worship is all the time. 7 days a week siya. Ang worship kasi, when it is properly understood, it is a worship that goes beyond the times of our formal meetings. Kasi, it is a way of life. Yon.
Worship is a way of life, mga kapatid. Hindi po siya, it has nothing to do with the posture. Maraming pwedeng magtaas ng kamay at lumuhod pa, pero hindi naman talaga naintindihan kung ano ang worship. With sincerity. Uuwi, unang-una. Truth. When you worship God, being born again is a prerequisite. Agree. Because you can only worship God in spirit and in truth. John 4. No? You have to be born again. Yes. Kasi, pag na-born again ka, yung spirit na natanggap mo from the Lord, yun yung nag-i-ignite sa'yo to worship God. Yes. Kaya nga pinadala yan ni Kristo Hindi eh. lamang lip worship. These Hindi. people, di ba sa Bible meron, these people claim to worship me but their hearts is far away from me, di ba? So- Hindi ganon. So, hindi ka po, pasensya na po, baka mamaya ma-offend naman yung mga hindi, hindi Christian na tumanggap kay Kristo, but you cannot worship the Lord in spirit without being born again. Marami bang distraction pagka nasa... Kasi ang sabi sa 1 Corinthians 2:11, no one knows the things of God except the Spirit of God. Yes. So you have to have the Spirit of God. Kasi yung Holy Spirit within us, siya yung nag-energize ng worship natin. Kasi yun yung yung Holy Spirit is in the essence of glorifying Himself. Because the Spirit that is in us is also the Spirit of God. So siya yung nag-energize sa atin. Kaya nga nakakapag-worship tayo ng merong katotohanan. Kasi when you worship in spirit, you can worship God in truth. Kasi ang Holy Spirit din ang revealer ng truth about God. Agree. O kaya you can only worship in spirit and in truth kapag ka na-born again ka. Pangalawa po, ang pag-worship kay Lord and worshiping in spirit requires a mind that is centered on God. Tapos, a mind that is also renewed by truth. Agree. Kaya, worship in spirit and in truth. Kailangan yung mind mo nakafocus and centered on God, mga kapatid. Yes. Sa pag-worship, kasama singing, tsaka may music. Kasama ang singing. Pero hindi siya confined doon. Pagkakaiba ng praise tsaka worship, din Parehong singing yon. Pero it doesn't mean na kumakanta ka, nagwo-worship ka na. May nakaka-distract ba sa mga musical... Bukod sa distraction, meron din? kapag ka ang buhay mo ay wala sa katotohanan, kumanta ka man ng kumanta ng mga Christian song, hindi ka pa rin nagwo-worship in spirit kasi wala kang truth. Walang truth sa pamumuhay. Pwede naman mga acapella na lang para wala ng distraction. Ano ba yun? Hindi kasi in reality, nakaka-distract yung mga musical instrument, yung mga sounds, ganito. Kaya pag sumasamba ka, iba yung tumatakbo sa tenga mo, sa isip mo. Tas sa ngayon- singing si Oo, pastor So, ang gawin mo na lang, wala na muna ang instrumento, then umawit ka kay Lord. Ako ito, sinasabi ko yung nakikita ko sa katotohanan na we are meeting the Creator of the universe sa fellowship, then so many distractions, so on and so forth. Gusto mong magbigay ng glory kay Lord, makikita mo yung mga katabi mo, so on. Paano yun? Ikaw na lang ba mag-isa sa bahay para wala ng distraction? So, those things na parang maliliit lang, Kaya nga na po, nasishare ko na, may harmony. Kaya ni Lord yan. Kasi presence naman niya nandyan eh. Amen. kaya nga po, napakahalaga sa isang naglilid din ng worship na maayos ang buhay. Kasi,
only a renewed mind, renewed by the truth of the Word of God, only a renewed mind, mga kapatid, can worship God in truth. Kasi pag hindi nababago yung kaisipan mo, hindi ka pwedeng, habang binabanggit ko po yung worship, wag lang pong pag-awit ang nasa isip natin, ha? Kasi ang worship goes beyond singing. Ang worship actually po, kaya nga sabi kanina, it's an attitude. It is a lifestyle. Kasama yung buhay. Marami pong magaling kumanta, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na pag magaling kang kumanta at nakakakanta ka ng maganda kay Lord, nagwo-worship ka na. Hindi niyo po ba napapansin na kapag kilala mo itong tao na to na namumuhay talaga sa katotohanan, kahit na yung boses niya hindi kagandahan, nalilid ka niya to worship God. Bakit? Kasi nai-impart niya yung katotohanan sa'yo. At yung impartation na yon will lead you to worship God also in spirit and in truth. Kaya nga, mahirap po yung magpakanta ka lang ng magpakanta kasi magaling lang kumanta. Pwede naman, para ma-entertain yung mga tao. Pero iba kasi yung Anointing? anointing eh. Anointing. Kaya nga sabi natin lagi, talo ng anointing ang galing. Maraming magaling, pero walang anointing. So, nakikita po ba natin kung papaano ka magbigay ng glory kay Lord? Even yung pag-awit. Kaya pala yung sinasabing, in Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. Kailangan maging ganun. Amen. Kasi kapag lahat ng ikot sa buhay mo, Lord, 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 naku, yun po ang magandang ano. Kaya pala yung awitin na yun, ano, Alin? we live and move and parang kala mo lang, ganun-ganun lang, nagpapasaya. Pero ang bigat po nung ibig sabihin nun, mga kapatid. Tapos, when worship natin si Lord in Spirit, you have to be born again. Kasi without the Holy Spirit, you cannot worship God in Spirit. Tapos, you have to worship Him in truth. Kailangan ma-renewed yung kaisipan mo. Kasi kung walang renewing of the mind, hindi ka pa rin nagwo-worship in truth. Hindi ba? So, yung ibig sabihin pa yun, we can only worship in spirit by having a pure heart and a repentant heart. Kaya nga mga kapatid, nasasayang pala ang worship natin. Punta na lang muna tayo sa Sunday, ha? Huwag na muna yung everyday. Nasasayang ang worship natin pag Sunday kapag nagtataas tayo ng kamay at umaawit tayo, pero wala namang pure heart. No wonder, marami ang gini-give up ang meeting together kasi wala naman ako nakukuha. Wala kang nakukuha kasi pumupunta ka doon nang hindi mo ginagawa itong mga requirements na to. Kasi minsan ang dali-dali sa ating umattend ng fellowship pero may kinaiinisan ka. Sobrang dali. Sobrang dali, mga kapatid. Tapos akala natin okay tayo sa harapan ng Diyos. Sabi ng Diyos, pag meron kang kinaiinisan, iwanan mo yung offering mo, pumunta ka doon. Ayusin mo muna. Pero hindi natin ginagawa. Thinking na acceptable yung worship natin kay Lord kahit na wala tayong pure heart. Grabe mga kapatid. Pero alam nyo, ang hirap-hirap naman palang ang hirap-hirap naman palang i-worship ni Lord. Wag na nga. Alam niyo po ba na ang pag-worship din kay Lord ang benefit nun sa atin? Kasi si Lord, kahit hindi mo siya i-worship, Lord pa rin siya. Pero ikaw, pag hindi ka nag-worship, ikaw mawawalan. Oo. Kaya madaming mga Pagka kapatid. nag-worship ka, ina-acknowledge mo,
kung sino siya. Yes, yun ang true worship. Pagka Understanding nagpapapuri ka who naman, He is. nagpapasalamat ka sa mga pagpapalang iginawad sa atin, katulad ng pagpapatawad, bagong buhay, kaya nakakapagpuri ka. Pero pag sumasamba ka, kakaiba yun. It is a heartfelt expression of reverence, adoration, and awe to our Supreme Being. Yun parang, kung sino siya. Yun. Oo, mahalaga yun mga kapatid kasi ang worship is an expression of praise from the depths of our heart, mga kapatid, toward a God who is understood through His Word. Kaya kung hindi mo kilala ang Diyos na sinasabi ng Biblia, mahihirapan kang mag-worship. Oo. So, ano po, masyadong marami kang madadaanan dito sa ano na to, sa Bringing lesson na glory to. to God. Oo, ang pinaka-importante po, know that you are created to bring glory to God. Amen. Yun lang, mga kapatid. Pag hindi mo in-acknowledge yun, malaki problema mo. Malaki, mga kapatid. Amen. Kahit nasabihin mong, ayos naman ang buhay ko. Oo, ayos ang buhay mo. Kamusta puso mo? Di ba? Kasi maraming maayos ang buhay. Pero walang laman yung puso. Kamusta naman ang puso mo? Yun. Amen. Thank you, Lord. May birthday? May birthday? Oo. Sa mga may birthday, happy birthday kay Bok Noy! Jeremy? Oo. Birthday ni Jeremy ngayon. Noy, happy birthday! Brother Zaldi Martinez, Sister Lenny Vidal, Sister Alex Lapak. Uy, si Sino? Alex. Birthday niya. Nagkarlan? Oo. Sister Laika Karamba. Oh, si Laika? Birthday ni Laika. Ba? Sister Vanji Palileo and Sister Joyce Ann Miranda. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday po, mga kapatid. Happy birthday. Enjoy your special day with the Lord. Sabi nga ni Minister Ed, enjoy yourself. Ha? Parang sinabi mo na mabuhay ka hanggang gusto mo. Enjoy with the Lord. Amen, amen. Amen. Okay. For our repeat new song of the week, Jesus, ang Dakilang Pastol, composed by Sister Ofelia Perez. God bless you all, mga kapatid. Have a great day. Salamat, Jesus. Hinanap kita at ika'y aking natagpuan.
sa tanglaw ng ilaw mo. Dahil sa pag-ibig mo, naibalik ako sa piling mo. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwi na ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan. Ikaw, Jesus, ang dakilang pastor, gabay at patnubay mo ang aking sandalan. Mga pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwi